Maikli lang ang intro natin dahil nabasa mo na ang pamagat. Paaalalahanan lang kita bago mo panoorin ang video na ito. Malaki ang posibilidad na baguhin ng video na ito ang pananaw mo sa ilang sektor ng buhay. Controversial, ngunit makatotohanan lahat ng napapaloob na impormasyon dito. Isantabi mo muna ang pagiging emosyonal at iyakin mo dahil hindi mo mauunawaan ang video na ito kung paiiralin mo yung pagka-immature mo. Ngayon, buksan mo ang isipan mo dahil siksik sa aral ang maririnig mo rito. Just don't forget to like and subscribe kung magustuhan mo at matuto ka sa video na ito. Let's begin. Number 1. 3 meals a day. Medyo controversial ito at maraming magsasalubong ang kilay. Ngunit kung marunong kang makinig, mas maunawaan mo ang punto. Paano kung hindi ka talaga gutom? Na program ka lang pala. The food industry sells you constant cravings and dopamine hits. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo para kumain ng 3 beses at higit pa? Hindi lang yan basta opinyon. Pinatunayan na rin yan ng science at ancient practice. Makinig kang mabuti. Ang katawan ng tao ay dinisenyo para kumain ng hanggang 2 beses lang sa isang araw. Ibig sabihin, walang breakfast o almusal. Hindi totoo yung breakfast o almusal. Pinaniwala lang kayo ng mga komersyal sa TV na breakfast daw ang pinakamahalagang meal sa maghapon para bentahan kayo ng mga pagkain na pang-almusal daw. At ano-ano ang mga pagkain na yon? Mga hotdogs, mga frozen foods, mga instant foods, mga processed foods. Tama hindi ba? Lahat ng pagkain na kilala nating inihahain tuwing almusal, karamihan ay hindi natural. Halos lahat ng laman ng breakfast ay mga processed foods na ginawa sa mga factory ng mga kumpanyang gustong kumita lang ng salapi. Naiisip mo ba yan? Noong wala pang internet, hawak pa ng mga food corporations ang buong media. Kaya madalas inilalabas nila sa mga commercial na mahalaga daw ang breakfast para i-program ang utak natin na bumili ng mga pagkain nila na highly processed at unhealthy. Isipin mo, kauna-unahang meal mo yun sa maghapon, tapos bibigyan ka ng mga unhealthy at highly processed na pagkain. Huwag ka na magtaka kung bakit maraming nagsilitawang iba't ibang sakit na wala naman noong unang panahon. Mga pagkaing hindi ginawa ng Diyos ang ipapasok mo sa sikmura mo sa umaga. Tapos magtataka ka kung bakit bagsak ang energy mo, nilalambot ka at nagkakasakit. Isipin mo na lang ito. Kung talagang breakfast ang pinaka-importanting meal sa maghapon, bakit sobrang daming benefits ng fasting? Bakit mas maraming health benefits ang mag-fasting kaysa mag 3 meals a day? Walang duda, patunay lang yan na ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo para kumain ng 3 beses sa isang araw. Na-program lang tayo ng media noon dahil sa mga greedy na food corporations. Fasting is a cheat code for health. Gamitin mo ang sarili mong judgment. Number 2. 9 to 5 job. Noong unang panahon, ang sistema ng mga trabahador at may-ari ng mga lupain ay ganito. Makinig ka. May tinatawag pang mga alipin. Ito yung mga tao na pwede mong bilhin bilang personal mong manggagawa. Parang mga kalabaw, pero mga tao. At kung alipin ka noon, wala kang karapatang pantao dahil wala pa naman human rights noon. Isa ka lang trabahador at ang purpose mo lang ay magtrabaho at pagsilbihan ng amo mo hanggang sa mamatay ka. Ganyan ang buhay ng isang alipin noon. Kumusta naman kaya ngayon? Umusbong ang sibilisasyon. Medyo may improvements na nangyari. Wala nang alipin-alipin. Ngunit wala na nga ba? O binago lang ng konti, ngunit ganun pa rin ang sistema. Work, consume, sleep, repeat.
Ganyan ang naging sistema hanggang ngayon. Trabaho-bahay, wala ka ng kalayaan. You trade your time for a paycheck that barely pays you for the trap they built around you. Naiisip mo ba ito minsan? Ginawa nilang maghapon ang oras ng trabaho para tulog na lang ang mayroon kapag uwi. Tapos ginawang sakto lang ang sahod para makasurvive ka pero hindi makalaya. Ang galing ng sistema, hindi ba? Lahat ay kalkulado at planado para hindi ka makalabas o makaalis sa trap na ginawa nila sa iyo. Yung trabaho at sahod mo ay sakto lang para hindi ka makaalis. Sakto lang para makasurvive upang gawin mo ulit yun ng paulit-ulit. Hindi ba parang sinadya talaga nila para gawin kang alipin habang buhay? Tapos dapat daw maging grateful ka pa. Ngunit hindi mo ba naitatanong sa sarili mo minsan, ganyan na lang ba talaga ang buhay? Pagkatapos mong mag-aral, kakayod ka ng parang kalabaw hanggang sa mamatay ka. Ang ganda-ganda ng mundo sa labas. Tapos nakakulong ka sa isang silid kasama ang iba. Tapos pare-pareho lang kayo ng ginagawa araw-araw. That is not life. That is a slow death with benefits. Bebentahan ka nila ng job security daw. Pero mental slavery lang ang nakuha mo. Hindi ko pa rin mahanap ang sagot. Ngunit alam kong hindi lang ako ang nakakaisip nito. Pero tingin ko talaga, there is more to life than living from paycheck to paycheck. Drop your comment kung sumasagi rin sa isip mo na may mas makabuluhan pa sa buhay kaysa magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa mamatay. Number 3. College degree. Ito ang controversial na topic na nagkaroon pa ng malawakang debate na pinamagatang diploma o diskarte. Ngunit hindi na ako nakisawsaw sa issue na yan dahil pang mabababaw na tao lang yan. Paano ko nasabi? Dahil ang issue na diploma at diskarte ay surface level pa lang. May mas malalim na pinagmumulan ng issue na yan. At iyon ay ang realidad sa likod ng school system. You see, ang school system ay hindi dinisenyo para magsilang ng mga future millionaires. At alam kong alam na yan ang iba sa inyo dahil ang school system ay dinisenyo para magsilang ng mga future workers. Hindi nyo pa rin ba nakikita ang sistema? Subukan nyong mag-zoom out. Makikita nyo kung paano gumagalaw ang mundo. At sasabihin ko na sa'yo rito kung paano. Makinig kang mabuti. Ang mga malalaking corporations, kailangan niya ng mga manggagawa para mag-operate. Ngunit ang mga manggagawa, tumatanda rin. At kailangang palitan, hindi man taon-taon, pero kada dekada, garantisado yan. Ngayon, para magkaroon ng supply ng mga manggagawa, nariyan ang school system para hulmahin ang mga bagong batch ng mga future workers. Na-scam kayo, di ba? Sinabi nila na mag-aral ka lang ng mabuti, giginhawa na ang buhay mo. Hindi totoo yan. Ang totoo, kailangan mong mag-aral hindi para tumalino ka at mailabas ang tinatago mong potensyal, kundi para matuto kang sumunod sa mga task at sa mga pinagagawa sa iyo. Dahil kailangan nila ng masunuring labor. Hindi nila kailangan yung galing mo sa academics o kung kahit with honor ka pa. Kaya lang naman nila gusto ng mga magagaling na estudyante ay dahil patunay yon na marunong kang sumunod sa mga pinagagawa sa iyo. Perfectly fit to become an obedient worker. Nagulat ka pa ba? The school was never for knowledge. It was about obedience. Yan ang katotohanan. Simula pa lang, pinoprogram ka na ng paligid mo. Tatanungin nila kung anong pangarap mo para ma-pressure kang sumagot. Doktor, engineer, architect, sundalo, pulis. Hindi mo naman maiisip na mangarap na maging isa dyan kung walang nag-impluensya sa iyo. Ngayon, dinidiscourage ba kitang wag na mag-aral o mag-college?
Mali. Ang punto ko rito, may mga tao na mulat na sa sistemang ito at sila yung may totoong kalayaang tinatamasa ngayon. May kalayaan silang pumili, magdesisyon at gawin ang kahit na anong gustuhin nila dahil hindi sila parte ng sistema. Hindi na sila nakatali dyan at yan ang gusto kong maunawaan mo. Number 4. Saving money. Akalain mo yan, ang pag-iipon pala ng pera ay isa ng scam. Inflation laughs in your face while your savings rot in a bank. Sasabihin nila sa'yo na mag-ipon ka para sa future, pero yung future, pamahal ng pamahal. Hindi ba't parang may mali? Parang sa presyo lang ng lupa habang nag-iipon ka, yung lupa naman pamahal ng pamahal hanggang sa hindi mo na mabili dahil yung value ng pera mo ay papaliit habang ang presyo ng future mo ay papalaki. Ngayon, practical pa rin ba ang mag-ipon para sa future mo? Ang isasagot dyan ng marami ay depende. Ngunit walang depende sa inflation. Magmamahal at magmamahal ang lahat. Walang depending pinagsasasabi mo. Wealth isn't saved, it is built, it is multiplied, it is taken. Kung ang tingin mo sa mga bilyonaryo ngayon ay dahil marami silang naipon mula noon, isa yung malaking kamangmangan. Tingin mo talaga naging bilyonaryo sila dahil nag-ipon lang sila. Nobody became rich for saving money. Saving money is for the poor-minded people. Kalokohan ng mag-ipon para sa future because the future gets more expensive every year. Pamahal ng pamahal ang lahat kada taon. Kung pag-iipon lang ang ginagawa mo ngayon, you are setting yourself up for a failure. Dahil ang perang hindi gumagalaw, unti-unti yang namamatay. Tatandaan mo yan. Hanggat hindi mo natututunang paggalawin ang pera mo, liliit at liliit ang value niyan hanggang sa maubos. Ngayon, alin sa apat na scam na ito ang nagpapaloko ka pa rin at alin dyan ang gumising sa isipan mong matagal nang nagpapauto? Drop your comment. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.